Yan, basta makikita mo. Nakaganon yung kalapati, bumaba daw. Sabihin kalapati, yung Espiritu Santo. At may narinig na tinig nagmula sa langit. Yung may nagsalita sa langit, may lumilipad sa ipapawid, merong yung isa nandun sa ilog. Ilan? Isa o tatlo? Tatlo sila. Ha? Tatlo sila. Hindi ba pwedeng isa? Pero ang totoo, isa lang. Sinasabi niya sa langit at sa lupa ay walang ibang Diyos maliban sa akin. Na? Iisa lang. Pag sinabing iisa lang, walang pinagmulan, walang magulang, walang anak, walang katulad, walang kapantay, walang kawangis. Absolutely, nag-iisa. Yun ang ibig sabihin na nag-iisa. Hindi yung nag-iisa pero may tatlong persona. Hindi yung nag-iisa pero mayroong nagkatawang tao na sa lupa, mayroong isa sa langit. Hindi ganun. Sinabing nag-iisa, ganap na nag-iisa. Hindi po pwedeng bigyan ng katambal. Kasi sinabi niya mismo na siya ay ganap na nag-iisa. Wala siyang anumang pangangailangan. Ha? Yan. So nag-iisa lang. Yun. Isa pa. Pagkatapos natin na malaman na mayroon pala tayong Diyos na tigapaglikha at kung sino siya at kung ilan, ito na ngayon ang tanong, bakit tayo nandito sa mundo? Bakit niya tayo nilikha? Hindi yan tinatanong ng mga tao sa kanilang mga sarili. Bakit sila nandito sa mundo? Pag ito itanong mo sa mga tao, ang daming iba't ibang mga kasagutan. Sabi ng iba, para makita natin yung kagandahan ng mundo, nanilikha ng Diyos. Tama kaya yun? Makatarawan kaya yun? Nakatwiran? Ayun ang dahilan, bakit tayo nandito sa mundo? Eh bakit mayroong mga sinilang na bulag? Hindi niya nakita ang mundo. Di ba? Unfair yung tigapaglikha. Yung pala ang purpose niya para ipakita sa atin yung mundo. Bakit may mga nilikasan na bulag? Ba? O kaya hindi man sinilang ng bulag, nabubulag. Hindi yun. Sabi naman ng iba, para ma-enjoy natin yung biyaya ng Diyos dito sa mundo. Para magpakasaya dito sa mundo. Bakit may mga tao na pagkasilang, kakambal na yung lungkot at bigati hanggang sa mamatay na lang, hindi nakatikim ng kasiyahan. Yan, fair na naman yung Diyos. Diba? Sabi naman ng iba, para tayo pagkayaman dito sa mundo. Pagkayaman, mas marami yung mahirap. Hindi na naman natupad. Diba? Yan. So, ang dahilan, bakit tayo nandito sa ibabaw ng mundo, bakit niya tayo nilikha, siya mismo ang nagsabi, hindi tayo magsasabi kung ba. Kasi siya ang naglikha sa atin, hindi tayo naglikha sa sarili natin. Kaya hindi tayo magsasabi kung bakit tayo nilikha, kung bakit tayo nandito sa ibabaw ng mundo, hindi tayo magsasabi, siya. Sana sabi niya? Sabi niya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. At hindi ko nilikha ang mga engkanto at mga tao maliban upang ako ay kanilang sambahin. Yun lang ang dahilan. Kung bakit tayo nandito sa ibabaw ng mundo ay upang sambahin natin yung naglikha sa atin. So ano ba ang tinatawag na pagsamba? Ang pagsamba, ito ay pagsunod. Pagsunod. Pag sinabing pagsunod, ibig sabihin paggawa, pag-iwas. Paggawa sa mga ipinag-uutos, pag-iwas sa mga ipinagbabawal. Yan ang pagsamba. Ha? Ang definition ng pagsamba, dito ay sumasaklaw sa lahat ng mga kinaluluguran ng Allah at kaibig-ibig sa Kanya. Mula sa mga salita at mga gawa.
Yan ang tinatawag na pagsamba. Ibig sabihin, sinasamba mo siya sa pamamagitan ng yung salita, pananalita at yung mga gawa. Yan. Pagka nagsasalita ka ng ayon sa kanyang kaluguran, ibig sabihin yung mga salita na kalugod-lugod sa kanya, sinasamba mo siya. Pag nagsasalita ka ng mga salita na kasuklam-suklam sa kanya, sinusuway mo siya. Na? Hindi mo siya sinasamba. Pagka ginagawa mo yung mga bagay na kalugod-lugod sa kanya, ganun din. Sumasamba ka sa kanya. So, ibig sabihin, nilikha niya tayo upang sumamba sa kanya. Diba? Upang sumamba sa kanya, yun ang dahilan, tanong ulit, papaano natin siya sasambahin? Paano? Kasi ang gagaling gumawa ng pagsamba ang mga tao eh. Ha? Ang gagaling gumawa ng mga kanya-kanyang pagsamba. So hindi. Kinakailangan ang pagsamba na tinatawag ay kailangan ayon sa kanyang kagustuhan. Ha? Doon yun matatawag na pagsamba. Kapag ayon sa kanyang kagustuhan. Pero kung gumagawa ka ng pagsamba, sinasabi mo pagsamba na salungat sa kanyang kagustuhan, salungat sa kanyang ikinagutos, hindi mo siya sinasamba. Sinusuway mo siya. So, ibig sabihin, counted na pagsamba, may tuturing na pagsamba kung ito ay alinsunod sa kanyang kagustuhan at sa pamamaraan na kanyang itinuro sa pamamagitan ng kanyang sugo. Yun ang matatawag na pagsamba. Pero kung basta lang gawa ka lang ng kung anong gusto mo, hindi mo kinoconsider yung kagustuhan ng naglikha sa'yo, ay hindi matatawag na pagsamba. Ha? Yan. So yun ang mga pangunahin na bagay na kinakailangan natin malaman hinggil sa ating naging santo na tayo. Pangalawa na kinakailangan sa paniniwala natin, ang paniniwala na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sugo at mensahero. Pinakahuli sa mga propeta na kanyang ipinadala. Na kung saan ang pagsamba natin sa Allah ay nararapat na alinsunod sa kanyang pamamaraan, sa kanyang sunnah, sa kanyang katuruan. Para matanggap yung ating pagsamba. Kaya hindi pwedeng maghiwalay yung pagsaksi sa pagka-Diyos ng Allah at pagsaksi sa pagka-propeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam magkasama. Magkasama yan palagi. Bakit? Dahil ang pagsaksi na walang ibang tunay na Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah ay pagtanggap sa responsibilidad ng pagkilala at pagsamba lamang sa Kanya. Ibig sabihin, tinanggap mo na ang responsibilidad mo na siya lamang ang iyong sasambahin. Tinanggap mo na. Handa ka na ibigay sa Kanya yung Kanyang karapatan bilang iyong tagapaglikha na siya lamang ang iyong sasambahin. Pag sinaksihan mo na. Sabihin. At pag sinaksihan mo na si Muhammad ay sugo ng Allah, ibig sabihin, tinatanggap mo na lahat ng pagsamba na iyong gagawin ay alinsunod sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan ang ibig sabihin ng pagsaksi. Si Muhammad ay sugo ng Allah. Yan, hindi ka pwede magsarili ng pagsamba. Hindi tayo pwede magsarili ng pagsamba. Yan, so ibig sabihin na
dun matatapos yung tinatawag na pagganap sa iyong responsibilidad bilang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ka siya lamang ang iyong sinasamba, siya lamang iyong tinatanggap na tunay na Diyos, siya lamang yung sinasamba at sinasamba mo siya alinsunod sa kanyang kautusan at pamamaraan ng kanyang sugo. Ibig sabihin, doon na yun, nagagampanan mo yung tungkulin mo bilang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Simitan mo. Simitan mo, bro? Wala. Ha? Malinaw? Wala. Yan. So, bilang isang nagpaplano o nag-iisip na pumasok sa pananampalataya Islam, tulad ng sinabi ko, ang magiging rason natin kapag tayo ay pumasok sa Islam ay walang iba kung hindi dahil sa paniniwala. Na? Pasok ka sa Islam kung naniniwala ka na walang ibang tunay na Diyos dapat sambin maliban sa Allah, si Muhammad ay sugo ng Allah, at si Jesus Christ ay sugo rin ng Allah. Naniniwala ka na Islam lamang ang totoong pananampalataya, nandito lamang yung iyong kaligtasan, wala sa ibang pananampalataya, doon pwede ka nang pumasok sa Islam. Pero kung naniniwala ka na pwede ka rin maligtas sa Katoliko, sa Baptist, sa Born Again, sa dating daan, sa Iglesia, ay huwag ka nang pumunta sa Islam. Bakit? Ito na sinabi ko, ang pagpasok sa Islam ay pagtanggap ng responsibilidad. Responsibilidad ito. Hindi ito organisasyon o samahan na wala kang ginagampanan na rin miyembro ka lang tapos na, diba? Hindi. Ang pagpasok sa Islam ay pagtanggap ng responsibilidad na kaya kailangan na magkaroon tayo ng katiyakan. Kinakailangan magkaroon tayo ng katiyakan na buong-buo. Buong-buo yung paniniwala natin dito sa mga bagay natin. Yung paniniwala natin, halimbawa yung sinasabi natin na paniniwala natin kay Jesus Christ, na pag sinabing Christian ay ang ibig sabihin ay follower si Jesus Christ, diba? Pagka sinabing Muslim ay mga anti-Christ. Hinasabi nila anti-Kristo daw mga Muslim, ang mga Kristiyano daw followers ni Jesus Christ. Yeah. So, kinakailangan din maging sigurado tayo dito kung anong totoo. Kasi sa Islam, hindi ka naman matatawag na tunay na Muslim kung hindi ka maniniwala kay Jesus Christ. Sa kanyang pangalan, sa kanyang pagsilang, sa kanyang misyon, sa lahat ng totoo tungkol sa kanya, kailangan paniwalaan mo para maging totoo kang Muslim. Diba? Yung mga hindi totoo, yun hindi mo paniniwala, hindi natin pinaniniwalaan sa Islam. Yung kanyang pagka-Diyos, pagiging anak ng Diyos, pagiging Diyos na nagkatawang tao, hindi na tinatanggap niya sa Islam. Kasi yun ay mga kasinungalingan na mga aral. Hindi yun itinuro ni Jesus Christ, hindi itinuro ng kahit sino sa mga propeta. Na ang Diyos ay magkakatawang tao, ang Diyos ay may 3 persona, ang Diyos ay mayroong anak. Sinong propeta nagsabi niyan? Wala. Sabi-sabihin ito yung mga aral ng mga binutbot. Ha? Walang propeta na nagsabi niyan. Bakit tatanggapin mo yung aral na yan? Hahanapin mo yung pinagugatan
Palitan ng aral kung saan. Kung sino nagturo niyan. Kung aral ba ng propeta o sinabi man mismo ng naging sa tagapaglikha. Hindi niya sinabi. Ito ay isang kalapastanganan. Isang kalapastanganan sa naging isang tagapaglikha na tayo nagsasalita tungkol sa kanya nang wala sa katotohanan. Kaya sabi ng Allah, Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Sabihin mo Muhammad o ang maangkan ng kasulatan sa inyong mga Hudyo at mga Kristiyano. La taghlu fi dinikum. Huwag kayong maglalagay ng sobra, kalabisan, magdadagdag sa inyong pananampalataya. Wala taqulu 'ala Allahi illa al-haq. At huwag kayong magsasalita hinggil sa Allah maliban sa katotohanan. Maliban sa katotohanan. Huwag kang magsasabi ng kung ano-ano lang. Diyos na tigapaglikha yung tinutukoy mo. Hindi katulad mo na ordinaryong tao na nilikha. Mahiya ka naman. Diba? Wala taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Innamal Masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Katotohanan, si Jesus na anak ni Maria ay sugo ng Allah. Sugo lamang siya ng Allah. Hindi siya anak ng Allah, hindi siya isa sa tatlong persona ng Diyos, hindi siya Diyos na nagkatawang tao. Tao siya na isinugo para tayo ay turuan ng pagkilala at pagsamba sa isang tunay tayong Diyos. Yun ang kanyang misyon. Kasi pinadala dito. Hindi para magpapako sa krus. Para mapatawad tayo. Kaya taon-taon ipinapako sa krus para mapatawad na naman yung mga kasalanan. So doon na taon, papako na naman. Napakawalang yan ng mga tao ito. Pinadala sa'yo para akayin ka sa tuwid na landas. Kaya gawin mo, taon-taon ipapako mo. Diba? Sa Islam, nire-respeto natin siya. Kinikilala natin kung paano siya nagpakilala. Kung paano siya ipinakilala ng nagsugo sa kanya. Kasi pinakilala siya eh. Pinakilala siya ng Allah sa tao. Sa magitan ng kapahayagan. At nagpakilala din siya. At hindi niya kinontra yung pagpapakilala sa kanya ng Allah. Kung ano yung pakilala sa kanya ng Allah, ganun din ang sinabi niya. Sugo ako. Propeta. Anak ng tao. Yan sabi niya. So, ganoon natin siya kikilalanin. Hindi natin tinatanggap na siya ipinako sa krus para tubusin ang ating kasalanan. Dahil yung crucifixion na tinatawag, hindi ito paniniwala ng mga Kristiyano, ng mga followers ni Jesus Christ. Hindi paniniwala ito ng mga followers ni Jesus Christ. Ng kanyang mga alagad, mga disipulos, hindi nila ito paniniwala. Kaninong paniniwala ito? Paniniwala ng mga Hudyo. Yung mga nagtangka na pumatay sa kanya, magpako sa krus. Paniniwala nila yon. Kasi binulag sila ng alas sa katotohanan dahil sa kanilang katigasan ng ulo, gusto pa rin nilang patayin itong pinakahuling sugo na ipinadala sa kanila, papatayin pa rin nila, o sige, binigyan sila ng ibang tao. Para yun ang kanilang ipako sa krus, para maniwala sila na napatay nila. Dahil ang prophecy sa kanila, hindi nila mapapatay yung Misaya na darating sa kanila. Yun ang nakalagay sa kanilang kasulatan. So pinakita sa kanila na napatay nila para hindi sila maniwala. Binulag sila sa katotohanan. Kaya yun ang paniniwala nila, napatay nila. Yun ang pinagsisigawan nila, napatay namin, napatay namin. Pero sabi ng Allah, hindi nila napatay, hindi nila naipako sa krus. Hindi nila napatay, hindi nila naipako sa krus. Iniakyat siya ng Allah sa langit. Iniligtas sa kamay ng mga masasamang tao. So, hindi paniniwala ng mga alagad. Alam ng mga alagad ni Kristo na hindi siya yung naipako sa krus. Eyewitness sila, kitang-kita nila kung ano ang nangyari. Kung paano iniakyat sa langit si kaya alam nila. Isa sa kanyang secret follower na si Barnabas ay nagsulat ng kanyang sariling gospel. Gospel of Barnabas. Kasama yun sa mga apokripa na tinatawag, yung mga tinanggal doon sa Biblia. Hindi nila tinanggap, inalis nila. Yung kinanonize nila yung Biblia, puno.
Tinanggap nila yung kung ano yung mga katanggap-tanggap daw, yung kapanipaniwala ng mga sulat, yun ang tinanggap nila, yung mga kaduda-duda, hindi kapanipaniwala, ay tinanggal. Yung mga tinanggal nila, yun ang kapanipaniwala. Yung mga tinanggal nila. Kasi yun ang kontra sa kanilang paniniwala. So, anong sabi ni Barnabas sa kanyang aklat? Yung ipinako nila sa cross ay si Judas. Si Judas daw yung naipako sa cross, ayon kay Barnabas. Kasi ito si Barnabas, secret follower ni Jesus Christ, hindi alam ng mga Hudyo na follower siya. Kaya nasubaybayan niya yung pangyayari. Siya ang nagsulat. Si Barnabas ang naipako sa krus. Ay, si Barnabas, si Judas. Si Judas. Ikaw pala, pag nagsasamba ka, kukuros-kuros ka dun sa crucifixion na malaki dun, eh si Judas pala yun. Si Judas pala yun nakapako dun sa krus, hindi pala si Jesus. Tamo yan? So, ibig sabihin paniniwala yan ng mga Hudyo. Inadapt ng mga Kristiyano sa pamamagitan nitong si Pablo na nagkunwari na yumakap sa Kristyanismo. Tapos siya ang nagmaniobra, siya ang gumawa ng mga doktrina ng Kristyanismo. Siya ngayon ang pinaniniwalaan ng mga Kristiyano. Kaya pinaniwala itong mga Kristiyano na okay na, absuelto na kayo. Magpakasarap na lang kayo at tinubos na yung kasalanan ninyo. Sarap na panaginip, asang-asa ka pagdating na araw ng pag-ukom. Sasabihin sa Jesus Christ, magsilayo kayo sa akin. Kailanman hindi ko kayo nakikilala. Mga nagsipagsagawa ng katampalasan. Anong katampalasan? Bakit siya ginawang Diyos? Probeta nga siya. Yan ang malaking katampalasan. Ginawa siyang Diyos. Yan. Kaya galit siya. Sa huling araw, sa kanyang huling pagbabalik, galit siya doon sa mga sumasamba sa kanya. Bakit? Ipapahamak pa siya. Nagbibintangan siya na nagturo ng ganun eh. Di siya ngayon ang pagagalitan pagdating na araw ng paghukom. Pag nagkataon siya ang maparusahan, kung mapatunayan na tinuro niya yun, di siya ang maparusahan. Yun ang kalukuhan. Ibig sabihin, sa Islam, kung ano yung totoo tungkol sa kanya, yun ang tinatanggap natin. Hindi tayo tumatanggap ng anumang aral o anumang tungkol sa kanya nang wala sa katotohanan o walang hindi matibay ng ating batayan. Hindi natin yung tinatanggap sa Islam. Lahat ng totoo tinatanggap natin. Maliban sa mga kasinungalingan ng mga aral. Pang-apat, maniniwala tayo na iisa lang ang pananampalataya na pinadala ng Allah. Wala nang iba. Hindi siya nagpadala ng Romano Katoliko. Sino propeta ang nagdala ng Romano Katoliko? Si Emperador Constantino? Propeta ba yun? Ha? Sino ang propeta na nagdala ng Protestante? Sino nagpropeta na nagdala ng Jehovah's Witnesses o ano pang mga sekta? Sino propeta nagdala niyan? Wala. Lahat ng mga propeta dumating ang kanilang aral ay Islam. Ano ba ibig sabihin ng Islam? Pagsuko at pagtalima sa kalooban ng isang tunay at tanging Diyos, pagsunod sa kanyang mga kautusan at pag-iwas sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yun ang Islam. Yun ang pananampalataya ng lahat ng mga propeta. Pinadala sila sa bawat henerasyon. Kanya-kanyang generation sila. Hindi isa. Hindi po pwede natin pag-isahin. Diba? Maliban pagdating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dito kinumpleto ng Allah. So ang pagtanggap kay Propeta Muhammad bilang sugo ng Allah ay pagtanggap sa lahat ng mga naunang mga propeta. Bakit? Dahil dito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nandito ang confirmation ng lahat ng aral ng mga propeta. Kinonfirm lahat dito kung ano yung totoo na aral ng mga propeta. Ha? Kaya pag tinanggap mo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang sugo ng Allah, ibig sabihin tinanggap mo lahat ang mga sugo. Hindi mo na kailangan na ungkatin kung ano yung kanilang ipinangaral. Dahil hindi ka kasama doon. Hindi ka kasama doon.
Hindi ka kasama sa kaum ni Propeta Noah, kasama kaum ni Propeta Abraham, o sa kaum ni Propeta Moses, o kay Jesus Christ, hindi ka kasama dun. So, wag mo nang ungkatin yun. Kung ano yung kanilang pagsamba, kung ano yung kanilang aral. Dito ka ngayon sa aral ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha? Ito ang sa iyo. Ito ang nakasakop sa iyo. Hindi ka nasakop ng kapanahonan ni Jesus Christ o ni David o ni Moses o ni Abraham. Hindi ka nasakop doon. Malayo ang panahon na yun. Sabi ng Allah, tilka ummatun qad khalat. Yun ay mga henerasyon na lumipas. Laha makasabat sa wala kung makasabto. Sa kanila, kung ano yung kanilang nakuha, napala, ha? At sa inyo yung mga, kung ano yung napala ninyo. Sabihin yung pagsamba nila kanila, yung pagsamba mo sa inyo. Ganyan. So, Islam ang pananampalataya na binigay ng Allah at kinumpleto niya sa kapanahunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito na yun, kompleto. Kaya maraming dahilan yung mga tao bakit ayaw nila sa Islam. Unang-una, yung mga nakasanayan nila na karangyaan at mga kasiyahan, mga bisyo, hindi nila maiwanan. Yung iba nga, nag-Muslim na eh. Nagki-Christmas at nagbabagong taon pa eh. Muslim na yan. Diba? Hindi nila maiwanan yung mga nakasanayan. Wala daw naman problema. Ewan ko sa kanila. Yun ang isang dahilan kung bakit maraming umaayaw sa Islam. Maraming maiiwanan. Pangalawa, yung responsibilidad. Mahirap daw magdasal ng 5 beses sa loob ng isang araw. Di raw nila kaya. Na? Pero kung naniniwala ka, nalilikha ka ng Allah para sambahin mo, para kilalain sambahin mo siya, ay gagawin mo yan. Gagampanan mo yan. Hanggang sa abot ng ito. Yan. So, yun ang dapat bro na 4 na bagay na pangunahin na kinakailangan maging malinaw sa'yo. Kung magdi-decide ka na tanggapin mo ng Islam, ito lang sinabi ko sa'yo, walang tinatanggihan sa Islam, pero walang pinipili. Lahat ng may gusto, welcome sa Islam. Pero, importante katulad sinabi ko yung paniniwala. Dahil kung magsasaksi ka na walang ibang Diyos na dapat sambihin maliban sa Allah, subalit naniniwala ka na ang Diyos ay mayroong anak, ang Diyos ay mayroong 3 persona, ha? Ay hindi valid yung pagsaksi mo. Ha? Hindi valid yung pagsaksi mo. Kinakailangan kumpirmado. Ha? Walang alinlangan. Kinakailangan walang kahit na katiting na pag-aalinlangan. Pag meron ka pang katanungan, maglilikha ng alinlangan yan, kinakailangan linawin natin kung ano yung tanong mo. Diba? Wala kang tanong? Saan ako magtatanong? Ano ang nagustuhan mo sa Islam? Bakit gusto mo mag-Muslim? Gusto lang pong malinawan yung gusto ko malaman kung ano talaga yung Islam. Tapos po buong loob kong tinatanggap ang Islam. Exhibit sa katuruan ng Islam na iyong napag-alaman, alin sa bahagi ng Islam o alin katuruan ng Islam ang nagustuhan mo? Bakit nakumbinsi ka na gusto mong mag-Muslim sa kabila ng pagiging marami ang responsibilidad pag nag-Muslim ka? Diba? Imbes na sarap na tulog mo sa madaling araw, lamig pa naman ngayon. Lamig ka ng kumot. Diba? Gigising ka ngayon kasi magdadasal ka ng madaling araw, lamig-lamig. Diba? So, ibig sabihin,
pumasok ka sa Islam, may responsibilidad na gagampanan. So, ano yung naging dahilan na sa kabila nun ay nag-decide ka na pumasok sa Islam? Gusto ko lang, Ustad, na bumalik sa yung dating Kasi yung iba, yung nung nakaraan, meron akong kausap sa telepono. Babae, tinawagan ako ng amo, pinakausap sa akin. Ganun kasi ako eh. Pagka ganun na yun, ganun ang approach na gusto mag-Muslim, yun ang unang tanong ko, bro. Bakit? Bakit? So ang sagot niya sa akin, gusto raw niya kasi mag-asawa. Babae yun ha? Oo, babae yun. Sabi ko, sister, yung pag-aasawa naman, pwede yan kahit hindi ka na mag-Muslim. Sabi ko sa kanya, pwede yan, kahit hindi ka na mag-Muslim. Hindi mo na kailangan mag-Muslim para makapag-asawa. Sabi ko sa kanya. Tapos pinaliwanagan ko ngayon siya. Kung ano ang dapat na rason ng isang tao sa pagpasok sa Islam. Kinakailangan na magiging rason ng isang tao ay dahil sa paniniwala, tulad sinabi ko. No? Mag-Muslim ka dahil naniniwala ka. Kasi kung hindi ka naniniwala, bakit ka mag-Muslim? Diba? Kung hindi ka naniniwala na nandito sa Islam yung kaligtasan mo, naniniwala ka na may kaligtasan ka sa ibang religion o sa dating religion mo, bakit alis ka doon pupunta ka sa Islam? Hindi na. Ba? Halimbawa sa Katoliko, patulog-tulog ka lang, okay na eh. Paraiso ka na daw eh. Ba? Maniwala ka lang na si Kristo ay naipako sa krus, namatay alang-alang sa iyong kasalanan, ligtas ka na kapatid, paraiso ka na. Diba? Napakasimple, napakasarap ang panaginip. Eh kung totoong paraiso din yun, doon na tayo lahat. Sama kami lahat sa'yo. Diba? Ganun. Pero kung naniniwala ka na nandito lang sa Islam ang kaligtasan, wala nang iba. Kasi sinabi ng Allah mismo, ha? Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Magkagawin ang sino man na magnais ng ibang pananampalataya maliban sa Islam ay kailanman hindi ito tatanggapin mula sa kanya. At sa huling araw ay kasama sa mga talunan. Diretso, walang paligoy-ligoy. Ha? So kung naniniwala ka, pumasok ka sa Islam. Kasi kaligtasan ang pinag-usapan. Gusto mong maligtas. Ha? Kaya, papasok ka sa Islam. So, ang pagpasok sa Islam, hindi natatapos sa pagsiyahada o pagsaksi. Hindi doon natatapos. Yun ang umpisa. Ayun ang umpisa niya. Yung iba kasi pag nagsiyada, pag nakapagsyada na, natapos siya, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna rasul, hindi mo na makita. Habulin mo, hindi mo na alam kung nasaan. Tawagan mo, hindi ka sasagutin. Kasi Muslim na daw siya. Hindi. Hindi doon natatapos yung pag-Muslim. Umpisa lang yun ng pag-Muslim. Ibig pagpasok lang yun. Kung sa pag-a-apply ng trabaho, bro, nagpirma ka pa lang ng kontrata, huwag ka muna maghanap ng sahod. Trabaho ka muna. Yan. Hindi ganun. Ibig sabihin, pag nagsyahada ka na, ibig sabihin, pumasok ka na sa Islam. Ha? Magiging tunay na Muslim ka na kapag ka ginagampanan mo na yung tungkulin mo. Sinabi ng Allah sa Quran, "Qalatila arabu amanna, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna." Sinasabi ng mga tiga-desierto ng panahon ng Propeta Muhammad, pag nagsabi sila na asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna rasulullah, sabi nila, nananampalataya na kami. Sabihin mo, Muhammad, hindi pa. Sabi ng Allah. Sabihin mo, hindi pa. Hindi pa kayo nananampalataya. At hindi po pumapasok ang pananampalataya sa inyong mga puso. Subalit sabihin ninyo na kami ay sumuko na. Walakin kulo aslam na. Walang mayat kulil iman fi kulubi. Hindi pa pumapasok sa inyong mga puso ang iman. Kailan papasok yung iman sa puso natin? Sabi ng Allah, wa in tuti'ullaha wa rasulah la yalitkum min a'malikum shay. Kapag kayo ay sumusunod na sa Allah at sa kanyang propeta. Kung ganon, ay walang anumang didilitin ang Allah sa inyong mga gawa. Ano siyang anumang aalisin sa inyong mga mabubuting gawa. Sabihin lahat yan gagating pala. Doon na yon magiging tunay na mananampalataya kapag ka sumusunod na gumagawa na. Pero nagsabi lang siya ng asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna rasulullah, kahit na talagang sincere siya sa kanyang pagsaksi, pero pagkatapos ng wala siyang ginawa, hindi siya naging ganap na mananampalataya. Ha? Sabihin,
Hindi siya, pumasok siya, lumabas din siya kagad. Matras din kagad. Ha? Yan. So, klaro sa bro, na ang pagpasok natin sa Islam ay sa paniniwala at sa paniniwala. Yung iba kasi marami siya nakikita. Diba? Pag tinanong mo, ano nakita mo sa Islam, bakit gusto mo mag-Muslim? Sabi niya kasi yung mga amo ko, lagi kong nakikita na nagdadasal, parang gusto ko din magdasal. Ganun ba? Oo. Oh. Parang naano siya na, bakit dasal sila ng dasal? Parang gusto niya rin magdasal, parang nainganyo siya na magdasal din. Ano? So yun daw ang nakita niya, parang madasalin. Gusto na yung madasalin. Yan. So yun ang nakita niya. Yan. So yung iba naman, bait mo, ay sa Islam pwede mag-asawa hanggang 4. Kanya-kanyang kanya-kanyang rason ba? May ibang rason. Pero ang pinakatamang rason, wala sinabi ko sa iyo, ang pagpasok natin sa Islam ay dahil sa ating paniniwala na ang Allah lang ang tunay na Diyos, Muhammad Isugo ng Allah, Isugo ng Allah. Islam lamang ang tanging daan tungo sa kaligtasan. Ito lamang ang totoong pananampalataya. Tunay na pananampalataya. Lahat peke maliban sa Islam. Peke lahat. Bakit sinabi natin peke? Sino ba nagmanufacture ng mga ibang pananampalataya? Ang Allah ba? Hindi. Ang Allah ang naglikha ng lahat. Siya ang naglikha ng tao. So, sino ang magbibigay ng katalog? Halimbawa, bumili ka ng sasakyan, Nissan. Bibigyan ka ba ng Toyota ng katalog? Nissan ka din kukuha. Yung mismong model niya ang ibibigay sa iyo. Ganon. Ay ang lang naglikha sa atin pagkatapos ang nagbibigay ng katalog natin, ng manual natin kung sino-sino, di ba? Si Emperador Constantino, si Pablo, si tira. Ay parehas lang ng mga nilikha. Mas malaki pa sunog na kaysa siguro. Tapos siya magtuturo sa iyo ng gagawin mo para makapasok ka sa paraiso, di ba? Hindi, kinakailangan galing sa naglikha sa iyo. Siya ang nakakaalam kung ano ang mabuti at ano ang masama para sa atin. So may mga bagay tayo na parang hindi natin gusto. Parang pangit sa atin. Pero yun ang bigay niya. Tanggapin natin kasi siya ang nakakaalam. Hindi natin alam. May mga bagay na gusto naman natin pero pinagbawal niya. So iwasan natin kasi siya ang nakakaalam kung anong masama sa atin eh. Ha? Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun, sabi niya, ang Allah ang nakakalam, hindi niyo nalalaman. Na? Na bro? Sigurado ka na? Parang namumutla kaya ta. Alhamdulillah. Sa pagpasok sa Islam bro, ay sa pamamagitan ko lang sinabi ko sa pamamagitan lamang ng pagsaksi. Na walang ibang tunay na Diyos dapat sambit maliban sa Allah, pagsaksi na si Muhammad ay sugo ng Allah, pagsaksi na si Jesus Christ ay sugo rin ng Allah, pagsaksi na ang impyerno at paraiso ay totoo. Ganun lang. Hindi ka na, makakala mo dadali ka sa swimming pool, hindi na. Hindi ka na ilulublob doon. Kaya sa walang ilog dito o dagat, layo. Swimming pool talaga pag dadalhan sa'yo kung sakali, di ba? Pero sa Islam wala. Dito pinakamadaling pumasok sa Islam. Pinakasimple. Naka-practical. Pag sinaksihan mo na walang ibang tunay na Diyos dapat sambihin maliban sa Allah, ito ang bumubura sa lahat ng mali mong paniniwala. Muna nila. Pag sinaksihan mo na si Propeta Muhammad ay sugo ng Allah, sa kanya makukunin na ang iyong pagsamba, lahat ng maling pagsamba mo. Wala na. Ganun din, sasaksihan natin, isasama natin yung pagsaksi na si Jesus Christ. So, unang Allah, kasi pinaniwalaan natin dati na Diyos siya, di ba? Pinaniwalaan natin na anak ng Diyos, isa sa tatlong persona ng Diyos. So, ngayon, babawiin natin. Kailangan sasaksi tayo na siya ay sugo at lingkod ng Allah para mabura yung paniniwala na yun. Ha? Ready ka na? Okay ka dito? Sudan mo ko? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa anna Isa ibnu Maryam Abdullahi
Abdullahi wa rasuluh. wa rasul. Wa asyhadu Wa asyhadu annal jannata anna al-jannata haq haq wan nara wa nar haq haq wa anna allaha wa anna Allaha yab'atsu yab'atsu man fil qubur. man fil qubur. Ako ay sumasaksi Ako'y sumasaksi na walang ibang tunay na Diyos na walang ibang tunay na Diyos na dapat sambahin na dapat sambahin maliban sa Allah. maliban sa Allah. At sumasaksi ako At sumasaksi ako na si Muhammad na si Muhammad ay sugo ng Allah. ay sugo ng Allah. At sumasaksi rin ako At sumasaksi rin ako na si Jesus na si Jesus na anak ni Maria na anak ni Maria ay sugo ay sugo at lingkod ng Allah. ay lingkod ng Allah. At sumasaksi rin ako At sumasaksi rin ako na ang paraiso ay totoo na ang paraiso ay totoo at ang impyerno ay totoo at ang impyerno ay totoo at ubuhayin ng Allah at buhay ng Allah ang lahat na nasa libingan. ang lahat ng salipinan. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Masyaallah! Masyaallah. Next! Masyaallah. Sabor. Alhamdulillah. Andito na yung aming pagkain. Iniwanan ni Salman yung parang sa. Saan bro? Kung ito yung account ko. Yung luma mo yan? Hindi bago. Ay, bago. Lagi na order ko. Yan. Yan ang may pasok na isa. Yun ang ano, ididagdag ko nga yung password na isa. Kasi lumalabas ito pa rin. Hindi ah. Oo nga. Maririt na yung parang Ay nga, yan mo nga. Sa akin, dalawa nga to eh. Alhamdulillah. Unang araw ng pag-aaral sa Islamic Center. Ang alwas. Ay kayo na, nakamas ah. Sheikh Fahad. Sheikh Fahad. Ay mo kayo nakamas. Huli ang kayo ng pulis. Udasin mo dito. Ito yung namimiss ng mga brother, yung paham. Paham. Ay bro, dito na kayo bro. Hindi nga nakasagal sa pulada. Oo, ano kayo? Magsimula na yata, last dos yata. Ganun hindi. Kinansel nila nung nakaraan. Oo. Kasi, ano daw? Marami Doon na tayo? Christmas. Oh. Eh, bagong taon din. Pareho lang. Siguro yung bait sa? Bahay? Bahay. Pagkita. Galahin mo yun bro. Puro pa dito. Puro dyan. Puro dyan. Abdula. Abdula. Dito ka kahit sabi, sunaya lang kami. Dito tayo. Dali mo na isa. Oo. Kargaw lang yung sasakyan. Bakit? Ayun yung kumain. Dali mo na sa sasakyan. Ay, nakano pala ako to sa YouTube mo to. Nakain, kakain. Paano mo yun sa YouTube channel? Oo, alam ko. Sa Pinoy na. Kahit ano bang pagkain doon? Ano ba pagkain doon? Itsun. Ha? Nang? Iwan ko lang kung pumunta na sila. Ano Sino? pagkain doon? Rilitsun na sila eh. Ha? Na isa. Sino si Lawrence? Pupunta na sila eh. Rilitsun manok. Rilitsun din tayo. Smile pa.